Praise you, Jesus. Choice but to believe that thoughts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep them moving. No, you ain't welcome again. From now till I walk the streets of gold, because he
unto our God, your matchless, endless love and respect. This is our God, this is our God. Praise Him, Lord, honor and strength unto our God, your matchless, endless love and respect. This is our God, ever rejoicing. Praise Him, Lord, honor and strength unto our God, your matchless, endless love and respect. This is our God, ever rejoicing. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po tayong aawit and we will rejoice. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. It doesn't depend on the circumstance, the strength of my heart and my voice. It doesn't depend on the way I feel. I made up my mind and I'm gonna rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, sweet Savior to see. So full of love and compassion, and so filled with purity. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, kind Savior to be. My heart is filled with a melody, and I'm free and I need to sing of His love. Oh, how we love Him, the one in whom we trust, and we remember all His ways are just. The road may be long, it may seem hard sometimes, but there is one thing that stays on my mind. What a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, sweet Savior is He. So full of love and compassion, so filled with purity. Oh, what a good, good Lord we have. Oh, what a sweet, kind Savior to me. My heart is filled with a melody, and I'm free and I need to sing of His love. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Isang mapagpalang gabi pong muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating Midweek Fellowship.
Salamat po sa Panginoon at muli po tayong nagkatipon-tipon sa ating pong gawain. At upang pasimulan po ang gabing ito, tara na po at ating pakinggan ang mga espiritual na awitin na inihanda po ng anointing. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you for your love, for your goodness, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Set free in your love. Wash me by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you. Set me by
good and your mercy endureth forever. For you are so good. You are good and your mercy endureth forever. And ever. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. You are good. Hallelujah. Endureth forever. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yeah. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are good, Lord. Hallelujah. 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 Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, O Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Napakasarap umawit, pumalakpak sa iyo, Diyos. Hallelujah, 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 Lord God. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig, Panginoon. Salamat sa kabutihan. Salamat sa kagandahang loob, Panginoon. Na Lord, alam namin 2,000 years ago, ibinigay mo na sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bagamat Lord, dito sa lupa, Panginoon, nakakaranas pa lang kami ng mga pagsubok, Panginoon. Pero Lord, alam namin na nandiyan ka palagi para sa amin, Panginoon. Pangako mo sa iyong mga anak, hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord God. Salamat, Jesus. Hallelujah, hallelujah. At Lord, ngayong umagang ito, Panginoon, kami nandirito, Panginoon, nandirito kami sa isang dahilan, Panginoon, ang papurihan ka, ang pasalamatan ka, o aming Diyos. Hallelujah. Lord, hindi ko alam kung ano yung nilalaman ng kanilang puso, ng kanilang mga isipan, Panginoon. Pero Lord, alam ko, Lord Jesus, na hindi ka bingi, hindi ka bulag, Panginoon, at hindi maigsi ang iyong mga kamay upang hindi malaman, Lord Jesus, nararamdaman namin kung ano yung iniisip namin ngayong araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat. Tunay, Lord, na mabuti ka, Lord Jesus. Mabuti ka sa lahat ng oras, mabuti ka sa lahat ng panahon, Panginoon. Mabuti ka sa lahat ng sitwasyon, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At sa iyo lang kami nagtitiwala, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dahil, Lord, dito sa mundong ito, Panginoon, hallelujah, pag nagtiwala kami sa isa't isa, Panginoon, maaaring biguin namin ang isa't isa, Panginoon. Pero, Lord, ikaw, ni minsan, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Bagamat kung minsan nakakalimot kami, Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, yung salitang salamat ay kulang, Panginoon. Pero Lord, lahat kami na nandirito ay nagpapasalamat, Panginoon. Lahat ay nagpupuri, lahat ay sasambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Kaya Lord, muli sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, lahat ng pagdakila. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Come on, church, let us sing.
darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, we thank you, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of your goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. You are worthy, Lord. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your church. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Hallelujah. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo ay may topic na Living the Beatitudes series, Blessed are those the poor in spirit. Sa pangunguna po ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio. Muli po,
Atin pong ituon ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Mapagpalang araw po mga kapatid, naway nanatili po tayong ligtas kasama ng mga mahal po natin sa buhay. Sa second installment po ng ating series, Living the Beatitudes series, ang magiging topic po natin, Blessed are the poor in spirit. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Pagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin, Panginoon, makapagnilay-nilay na inyong mga salita. Ama, mangusap po kayo sa amin, yung mensahe lamang po na nagmumula sa inyo, yung aming mapakinggan. At sa lahat po ng ito, kayo po ay aming maitaas, mabigyan ng karangalan, kapurihan. Ito'y dalangin po namin, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Glory to you, Lord. At dito po sa ating pong topic na serye tungkol po sa pamumuhay sa mga pinagpala, ayan, o sinabi po ng Panginoon na um, sino po yung mga blessed or pinagpala. Ayan. So sinimulan po yung turo ng Panginoon dito po sa Mateo chapter 5:3. Ayan. At maaari pong magtaka po tayo kasi ang sabi, blessed are the poor in spirit. Ayan. So paano po nangyari na yung dukha ay pinagpala? Ayan. Kung titingnan nga po natin, sino nga po bang tao yung ibig na maging dukha o mahirap? Pero ayon po sa turo ng Panginoon, ay pinagpala yung mga dukha. So pero mamaya po, lilinawin po natin, sino po bang mga dukha o mahirap yung tinutukoy ng Panginoon? Simulan po natin sa isang kwento. So meron pong isang binata na may nabalitaan po siya na isang marunong o napakatalinong guro. Yan. So gusto po niya na dahil ito pong binata po na ito ay maibigin sa karunungan, so pinagsadya po niya yung guro. At bago po siya pumunta doon sa guro po na ito, yan, so naghanda muna siya. So nilista po niya yung lahat ng nabasa na po niyang aklat, lahat po ng nalalaman po niya. Yan. At ang gusto po niya na pag humarap po siya sa guro, yan, ay parang mapabili po niya yung guro. Yan. At nung nagkaharap na nga po sila, ay hindi po mapatid yung pagkikwento ng binata doon sa mga nalalaman niya. So tuloy-tuloy yung pagsasabi po niya nung mga nagawa niya, yung nalalaman niya. At inalok po nung guro yung binata nung tsaa. So kumuha ng tasa ng tsaa. At nung binubuhos na po nung guro yung tsaa sa tasa, yung binata patuloy pa rin sa pagsasabi ng mga alam niya at nagawa niya. At yun din pong guro ay patuloy din sa pagbuhos nung tsaa. Kaya sinabi nung binata, tama na po. Sabi ng binata, puno na ang tasa. Ngumiti po ang guro at humarap doon sa binata. Tama ka. Ikaw ay tulad nitong tasa. Punong-puno ka ng ayon sa iyong sarili. Wala nang puwang para sa kahit ano pa. Kung gusto mo talaga ng karunungan, dapat mo munang alisin ng laman ang iyong tasa. So, yun po yung sinabi nung guro doon sa binata. So ano po yung kaugnayan po nito dito sa pag-aaralan po natin ngayon tungkol sa Mateo chapter 5:3 na sabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit. Yan. So yung pong tinutukoy po rito na mga dukha, so kung titingnan nga po natin yung pagkakasalin po nito sa atin pong sariling lengguwahe, sabi po sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? So hindi lang po pala basta dukha o mahirap yung tinutukoy ng Panginoon.
kundi yung walang inaasahan, kundi ang Diyos. Yung mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos. So, kung titingnan nga po natin yung literal na kahulugan nung salitang mahirap, yan. So, sa original po na Griego, ang salita para sa mahirap ay chokos. Yan, hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko, ay nagpapahiwatig ng ganap na kahirapan tulad ng isang pulubi na lubos na umaasa sa iba para mabuhay. So yun din po yung salitang ginamit dito po sa Mateo 5:3. So, pero hindi po sa physical. Yan. So dahil yung tinutukoy po ay dukha sa espiritu. Yan. Poor in spirit. Yan. So, yung usapin po rito ay sa spiritual. At dapat po na maunawaan po natin kung ibig po natin na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Yan. O sa ibang salid sa kanila ang kaharian ng langit. Yan. O dito po, kabilang sila sa kaharian ng langit. Ay dapat po ma-recognize po natin, ma-realize po natin na spiritually, yan, so tayo po ay dukha o bankrupt po tayo spiritually o walang-wala po tayo. Yan. Ah, walang-wala po sa paraang ah, wala tayong katangian o kakayanan yan, para po tayo maging kabilang sa kaharian ng langit. Yan. Yan. So yung pong tinutukoy po na poor in spirit, yan, i-recognize po yung tunay na kalagayan. At ito po ay sa lahat ng tao without exception. Sa lahat po ay wala po tayong kakayahan. Tayo po ay dukhang-dukha yan, sa harapan ng Diyos. At sad to say, hindi po tayo originally kabilang sa pinaghaharian ng Diyos o yung sinabi rito yung kabilang sa kaharian ng langit. So dahil nga po sa kasalanan, so tayo po ay napasa ilalim do sa kapangyarihan ng kaaway, kapamahalaan ng kaaway. So, paano lang po tayo napabilang sa kaharian ng langit? So, una po na-recognize po natin yung tunay nating kalagayan na tayo po ay dukha. We are poor in spirit. At wala po tayong magagawa hiwalay sa Diyos. Tayo po ay napabilang sa pinaghaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, dahil sa ginawa para sa atin ni Jesus Christ. So it's by grace, kagandahang loob ng Diyos. Yan. So yun po yung kaloob na binabanggit po rito. That if you are poor in spirit, yan. So kung ikaw yung nare-recognize mo na ikaw ay taong walang ibang ah, inaasahan kundi ang Diyos. Yan. So mapapabilang ka sa kaharian ng langit. Yan. So yan po yung gantimpala, kaharian ng langit. So ibig sabihin, nandun po yung tinatanggap ka sa sambahayan ng Panginoon. Amen. So kabilang ka sa ah, bayan ng Diyos. So yan din po yung kaligtasan. Yan. So we are saved because of what Christ did in the cross. So dahil po sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya ito po hindi dahil sa mga gawa. Yan. So hindi po dahil meron po tayong nagawa para sa Diyos. Yan. So kamukha nga nung binibida nung binata. Ang dami niyang nagawa, ang dami niyang nalalaman. So punong-puno sa sarili. At marami po sa atin ay ganun din. Yan. So ang
pag-akala na sa pamamagitan ng gawa ko, ito man po ay mabuting gawa, ito man po ay gawa sa ayon sa pagsunod sa kautusan, ito po ay hindi sasapat para po tayo ay makabilang sa kaharian ng langit. Isa lang, yung ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. And if we receive it by faith, tinanggap po natin, tayo po yung tinatawag rito na mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. So, ibig sabihin po, ang pag-asa ay nasa sarili o maging po sa kapwa-tao, hindi po pinagpala. Yan. So, yun sa ganap na kahulugan ayon po sa turo ng Panginoon. Bakit? Bagamat, halimbawa nga, na-enjoy mo yung maraming bagay dito sa libutan. But in the end, hindi ka naman pala mapupunta sa langit. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So, only through Jesus Christ. Yeah, so ito po at dito po sinumulan yung turo ng Panginoon dahil ito po yung unang hakbang. So para ikaw ay pagpalain, yeah, to be blessed, you need to recognize that you are nothing without Christ. So yung pong pagiging mahirap, yeah, so minsan po, yung idea natin, yan, so sa material lang. Pero ang totoo po, lahat po tayo, mahirap po tayo, dukhang-dukha sa harapan ng Diyos without Christ. So yung pong, um, yan. So pag ikaw po, ang pag-asa mo ay sa Diyos, nandun po, nire-recognize mo yung um, lahat ng bagay na tinatanggap mo, ito po ay mula sa Diyos. So hindi lang po, ito po, hindi lang din sa usaping spiritual. So pag sinabi pong lahat ng bagay, ito man po yung ah, trabaho mo, ito man po yung pamilya mo, o ano man po yung mga bagay na meron ka. So iyan po ay mula sa Diyos. Yan, likha ng Diyos. Siya po yung may gawa ng lahat ng bagay. And sabi dito sa Isaiah 66 verse 2, sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Amen. So yung pong nagpapalagay na kaya po meron trabaho, meron kang ah, bagay, meron kang kinakain, so meron kang lakas, na ito po ay dahil sa sarili mong gawa. So nagkakamali po tayo. Kasi lahat po ng bagay ay likha ng Diyos. Kaya dapat po nating i-recognize yung pinagmumulan po ng lahat ng ito, yung mabubuting bagay. Ito po, lahat ay mula sa Diyos. At pagka nga po ang tao, ang iniisip po niya, kaya meron siya ng mga bagay na ito ay dahil sa sarili niyang gawa, dahil pinagsikapan niya, pinagtrabahuhan niya. So, ang pag-asa niya, nakatuon sa sarili. Amen. So, sariling lakas, sa sariling katalinuhan, sa sariling kaparaanan, at yun na, doon na nakatutok. So, nasa ng Diyos. So, hindi po na-recognize ngayon yung may lalang ng lahat ng bagay. So, maging yung buhay po natin. Yan. So, hindi po tayo basta na lang sumulpot dito sa mundo. So, by chance, tayo po ay nilalang ng Diyos. We are created by God. So, yung pong being poor. Yan. So,
So, totoo po, meron din na yung, sabi nga, yung mahirap materially. Yan. So, yung mga nanghihingi ng limos. Yan. At kung titignan nga po natin sa ah, Bible, eh, may mga ganong case din po. At hindi po masama po yun. Hindi po sinasabi na kasalanan yung manlimos. Yan. So, sa halip nga po, ang turo po sa atin ay magpakita nung habag. Yan. So sa mga nangangailangan, sa mga mahirap, nandun po yung um, sabi nga ni Santiago, ayan, kung may nagugutom, yan, hindi sapat na ipanalangin mo lang. Yan. So tulungan mo kung ano yung maitutulong mo. So yun po yung pagpapakita nung habag. Yan. At ah, lalo na po kung ginagawa po natin ito as an act of love. Yan. So dahil po sa um, pag-ibig din na ipinamalas po sa atin ng Panginoon. So yung pong um, pagpapakita po natin ng malasakit sa ating kapwa, habag sa ating kapwa, ay pag-recognize una doon sa ginawa para sa atin ng Panginoon. Na tayo rin po. Kaya nagagawa po natin ito dahil tayo rin po ay kinahabagan. Na kaya rin po tayo ay nakakapagpatawad dahil tayo rin po nakaranas ng pagpapatawad mula sa Panginoon. Amen. At bagamat tayo po ay dukhang-dukha, ayan, so tayo po pinagpakitaan ng habag ng Panginoon. Yan. So yung pagtulong po sa mahirap, yan. So mainam po yan. Yan. Dahil nga po, totoo naman po, hindi naman po lahat ay ah nandun, may mga material na kailangan po nila. So may purpose bakit sa'yo, bakit ka binebless ng Panginoon sa ganitong aspeto, sa halimbawa sa material, para may magamit ka sa pagkawang gawa, pagtulong sa kapwa. Yan. At nakalulugod po yan sa Panginoon. Pero dapat ma-recognize mo kung ikaw man ay may nagagawa para kanino man, yan din ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan. Hindi dahil sa kakayanan mo lang. Yan. Kung meron man po tayong nagagawang mabuti, yan, yan po ay dahil sa pagpapala rin na tinatanggap po natin mula sa Panginoon. And kasi nga, meron din po naman na mga tumutulong. Pero dahil ang pag-aakala na ito ay galing sa kanila. Yan. So, ang tingin po nila ay utang na loob ng mga tao ang ginagawa nila. Yan. At dapat na, halimbawa, ay kilalanin sila, itaas sila. Yan. So, hindi po. Lahat po tayo ay subject sa um, kapangyarihan ng Diyos. So, yung buhay po natin, hawak ng kanyang kamay, yung tinatanggap po natin, so wala pong tatanggapin ng sino man. Sabi po sa salita ng Diyos, malibang ipagkaloob ng Diyos. So, kung meron man po tayo na mga bagay ngayon, mga bagay na tinatangkilik po natin, yan po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Yan. So, pag nire-recognize mo na lahat ng ito ay mula sa Diyos. So, nandun po yung kinikilala mo siya sa buhay mo. Amen? At sino po yung kinalulugdan ng Diyos? Sabi po rito, sa mga taong nagpapakumbaba. So, kasi nga po, kung ang akala ng tao, iniisip ng tao, kaya meron siyang lakas, kapangyarihan, pera o anumang resources ay dahil sa sarili niyang lakas, ay natututo yung taong magmataas. Yan. So yung pride na ang naiaangat ay yung sarili. Pero hindi po. Dapat ang i-recognize po natin yung talagang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Lahat ng bagay po na ito ay buhat sa Diyos. Yan. At yung bakit kasama po rito yung nagsisipag, sisisi. Yan. So kasi kung iniisip po na righteous ka, matuwid ka,
hindi po ito mag-uudyok sa iyo para magsisi or to repent. Yan. So kaya nga po yung repentance magbago ng isip. Yan. Pero kung ang laman po ng isip mo ah, mabait naman ako, nakakatulong naman ako sa kapwa ko, nakapaglilingkod naman ako, meron akong ginagawa para sa church, sa community, hindi mo isipin na kailangan mo ng tagapagligtas ng manunubos kasi inisip mo, okay ka na, ligtas ka na. So, pero kung ito po ay hindi mula sa Panginoon, kung ito isa tao lang, yan, so sa palagay lang ng tao, hindi po yung tunay na righteousness and pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ito po ay self-righteousness lang, sa sarili lang po. Pero ang totoo, sa harapan pala ng Ama, ng Diyos Ama, dukhang-dukha dahil hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ. So you don't want to repent kasi akala mo okay ka na. Pero ang totoo po, apart from Christ, ang dulo po, kapahamakan. So, lahat po, ganyan yung katayuan. Kaya salamat po sa Ama. Sinugo po niya ang kanyang kaisa-isang anak para po tayo makasumpong ng katubusan. Yan. At yung nga pong, sabi po, sa mga may takot, yan, at sa utos ko'y sumusunod. Yan. So, ibig sabihin po, ang kinikilala ay ang Diyos. Yan. So, yung takot hindi lang po hindi na dahil sa parusa. Yan. Kasi po, ayan, sabi po ni Spurgeon po yata yun, na kung kaya lang ako sumusunod ay dahil sa takot. Yan. Eh, um, Hindi po pagkilala sa katwiran po yun ng Diyos. So baka nga ang iba kaya sumusunod ah, dahil sa parusa. Yan. So ang inisip po nila yung pag eto hindi ko ginawa, ano nga, paparusahan ako, mapupunta ako sa impyerno. So um, hindi po iyon yung tunay na pagkilala sa Diyos. Amen. Kasi higit po sa lahat, ang Diyos po, mahabagin. Yan. Ang Diyos po ay pag-ibig. Yan. Kaya nga po niya binigay si Jesus Christ. Yan. So yung takot po rito, yung banal na pagkatakot, ay yung tulad po sa anong anak sa magulang, na ayaw mo na pasakitan ang iyong magulang, kaya gusto mong gawin yung bagay na nakalulugod sa magulang mo. Yan, dahil na doon yung pag-ibig mo sa magulang mo, ayaw mo silang masasaktan, ayaw mo silang mapapahiya, o ayaw mo na ah, yung malulungkot sila. So kaya mo ginagawa yung mainam. Yan. So para mapasaya mo ang magulang mo. So ganun din po tayo. Tayo po ay inaring mga anak ng Diyos nung tayo po ay nanalig kay Jesus Christ. At yung takot po natin, hindi na po dahil sa parusa. Dahil sabi nga, there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. So, binayaran na po ng buong buo ng Panginoon lahat ng pagkakasala po natin. Amen. At um, ang purpose po natin ngayon, so tayo po ay nabubuhay to give glory to our Father in heaven through Jesus Christ. Amen. So nandun po yung pagsunod, nandun po yung pagtalima. At ito rin po ay ayon sa biyaya ng Panginoon sa tulong na binibigay niya sa atin. So yung pong um, so nabanggit po natin kanina yung pagtulong sa kapwa. So yung iba nag-hesitate eh. Yan. So, parang kinukonsente, halimbawa, na sa halip na magtrabaho. Yan. So, nagiging masama lang po yan pagka yun nga po, na sabi nga sa salita ng Diyos, huwag pakakainin yung taong tamad. Yan. So, pero,
kung alam naman po natin na talagang ito'y nangangailangan, na malalaman po naman natin talagang may pangangailangan yung tao, tulungan po natin. Yan. Dahil tayo rin po ay pinakitaan ng habag ng ating Panginoon. At um, yung nga pong dukha, yan. So makikita rin po natin sa Bible yung talagang yung bukod sa physical, yan, sa material ay dukha. Nandun nire-recognize din nila na kailangan nila ang Panginoon. So halimbawa po yung isang pulubi na bulag din, si Bartimeo. Yan. So nung nabalitaan niya na dadaan ng Panginoon, ano po yung ginawa niya? Nagsisigaw siya. Yan. So sabi niya, anak ni David, yan, mahabag ka po sa akin. Yan. So nandun po yung desperation niya na makuha yung atensyon ng Panginoon. Yan. So kahit na sinasaway siya ng mga tao, pinatatahimik siya, mas lalo po siyang nagsisigaw. Kasi alam po niya, ang Panginoon lang yung dapat niyang asahan, yung dapat po niyang lapitan. At ano po nangyari kay Bartimeo? Yan. So tinanong siya ng Panginoon, ano yung ibig mo? Ibig ko pong makakita. At siya po pinagaling ng Panginoon. Amen. Isa pa pong nagpakita yung ganap na yung pag-asa niya sa Panginoon, yung isang babaeng kananita na yung lumapit sa Panginoon kasi yung kanyang anak ay may sakit o parang inaalihan po yata sa mga espiritu. Yan. So pero sabi ng Panginoon, hindi pwedeng ibigay sa sa aso yung para sa mga anak. So kasi po ito hindi po Israelita. Yan. So una po kasi ang ministry ng Panginoon ay ah, hanapin yung mga nawawalang tupa ng Israel. Yan. So pero ano po sabi nung babae na maging yung mga aso din ay namumulot ng mumo doon sa nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At ano po yung nakita ni Jesus Christ doon sa babae po na ito, yung laki ng kanyang pananalig. Amen. At pinagaling po ng Panginoon. Binigay po yung hinihiling ng babae. Amen. So, pinakita rin po ng Panginoon na yung habag po niya para sa lahat. Amen. So yung pong pagpapakumbaba, yan. So pagpapakita po ito ng lubos na pagkilala, pagtitiwala sa Panginoon. At ito po yung daan. Paano po ah, tayo pagpapalain? Sabi nga po, blessed are the poor in spirit. So i-recognize mo yung tunay mong katayuan sa harapan ng Diyos. So sumasalamin po ito ng tunay pong kalagayan ng tao, yung pangailangan po natin na spiritual. So pag ikaw ay nagpapakumbaba, so ito po, nire-recognize mo yung ah, kayang gawin ng Panginoon para sa iyo. Amen. So yung pagiging pong dukha sa espiritu, yan. So, hindi po ito kasalanan. Hindi po masama na ikaw ay ituring na dukha. Sa halip nga po, ito yung pinakamahalaga para ikaw ay pagharian ng Diyos. Kasi kung hindi mo i-recognize na you are poor in spirit, hindi mo nanasain na lumapit sa Panginoon. Kasi ang tingin mo nga para sa sarili mo, ikaw ay okay na, ikaw ay ligtas na, righteous na. Hindi po, lahat po nangangailangan ng tagapagligtas. So yung pagkilala din po sa ating Panginoon. Yan. So pagkilala na kailangan po natin siya that we need a Savior at pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos yung bagay po na ating kailangan o hinihingi. Yan. So pag harap po natin sa Panginoon, yan. So yung importance po nung
empty hands. So, ang totoo po, wala po tayong maibibigay na anuman sa Panginoon. Yan. Bagamat maaring ngayon po, ayan, so dahil din po sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakagagawa ng mabuti. Ayan. Kasi po, from the start, yan din po yung purpose sa atin ng Panginoon. So, hindi lang po tayo naligtas. Yan. Um, Tayo po ay binabago ng Panginoon. At kasama po yan, tayo ay hinanda para sa paggawa ng mabuti. So, pero ito rin po ay sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng Diyos sa atin o yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Pero ano man po yung mga tagumpay and mga na-accomplish po natin. Yan. So, yan po, hindi po talagang sa atin. Yan din po ay buhat sa Panginoon, sa tulong lamang ng Panginoon. So, ang totoo po, empty. Wala po tayong um, bagay na maibibigay sa Panginoon. At um, patungkol po sa pagbibigay. Yan. So, bagamat mainam po na tayo po ay nagbibigay sa iglesia, nakatutulong po sa ating kapwa. Yan. So, mainam po yan. Yan din po ay turo po sa atin ng Panginoon. Yan. So, pero um, yung makita po natin na ang higit po sa mga bagay po na yan, ano po ba yung tinitingnan ng Panginoon? Hindi po sa physical, yan, hindi sa bagay. Yan. So una, wala naman pong pangangailangan na anuman ang Diyos. Yan. Siya nga po yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Yan. Kung may naibibigay man po tayo sa Kanya, yan. So, ito po para sa atin din. Yan. Tayo rin po yung mabe-bless po doon. Yan. So, ano nga po yung daan ng pagpapala. Give and you shall receive. Yan. So, pero ang Diyos po, ang totoo, wala po siyang pangailangan na anuman. Yan. At hindi po siya nakatingin doon sa physical. So, ano ba, sa laki ng binibigay mo, sa halaga. Yan. Kundi, ano po tinitingnan po niya? Yung ating pong puso. Yan. Kung ano yung nasa loob po natin, yung dahilan, yung purpose po natin, bakit natin ginagawa yung isang bagay. Ito man po ay pagbibigay, pagtulong sa kapwa, paglilingkod. Yan. Ano yung nagmo-motivate sa atin? So yung pong kung tama yung puso po natin, ito yung bagay na nakalulugod sa Diyos. Yan. So tama nga po na tumulong, magbigay, pero una dapat tama yung puso. At magiging tama lang po yung puso natin if we recognize Jesus Christ in our lives. Yan. Na makita po natin na higit sa anuman, ang kailangan po natin ay ang Panginoon. So yung katwiran po natin, yung pagiging matuwid po natin ay sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin. So before receiving the kingdom of heaven na mapabilang sa kaharian ng langit, ay una po i-recognize po natin na walang-wala po tayo. That we are poor in spirit at yung pag-asa po natin ay ang Panginoon. So, ang tanong po, every time po ba na lumalapit tayo sa Panginoon, halimbawa sa pananalangin, sa pagdalo, yan, sa mga gawain po natin, ano po yung laman ng isip natin, ng puso po natin? So, dahil po ba meron tayong maipagmamalaki sa harapan ng Panginoon? O yung ibibida sa Kanya? So, ang totoo po, yan, lahat yan ay sa Panginoon din. Yan. O nando po yung ah, pagtitiwala po natin sa habag ng Panginoon. Na maaring tayo po, sabihin na natin, spiritually, may struggle din po tayo. O meron din tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. So, nandun yung mabigat yung
hindi maganda yung naramdaman po natin. So may mga bigatin po tayo at lahat po na ito. Yan. So nilalapit po natin, sinusurrender natin sa Panginoon. At yung tungkol po sa pagsusuko sa Panginoon, meron pa po bang aspeto ng buhay po natin na hindi pa po natin na isusuko sa Kanya? Ayan, kasi po pag sinabing walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sa lahat, lahat-lahat. Ayan. So parang ano hindi naman po natin sinasabi na magsugal tayo o parang sugal yung pagiging anak ng Diyos. So pero parang yung halimbawa sa sugal dati kasi ganun. Lahat na, itaya mo na lahat. Ayan. So, pero tayo po, sabi nga, hindi sugal dahil may katiyakan. Yan, na pagka sinuko mo ang lahat sa Panginoon, alam mo, hindi ka lugi, hindi ka mapapahiya. Amen. So dahil yung provide sa'yo, higit doon sa binibigay mo. Amen. Higit hamak. Amen. So, at muli po, gagawin po natin, hindi ang purpose po natin ay sabi para maligtas o para maging ah, karapat dapat, hindi po. Naging pinaging matuwid lang po tayo nung tayo po dahil po sa ginawa ng Panginoon para sa atin at nung pinanaligan po natin ito. Amen. So hindi po natin gagawin yung anuman na pagdilingkod, pagtulong, parang binabayaran mo Hindi, hindi po. Binayaran na ng Panginoon. At ang totoo po, kahit gaano man, halimbawa yung paglilingkod na gawin mo, hindi po, ano yan, makasasapat po yun. Para, ano nga, sabi, pagharian ng Diyos isa lang yung ginawa ng Panginoon. Amen? So, meron pong isang talinghaga na binanggit po ang Panginoon dito sa Lucas 18:9-14. So, para mas makita po natin yung kaibahan na sino ba yung poor in spirit, yan, na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. At yung tao na ang tiwala ay sa sarili, hindi sa Diyos. Yan. So, ang um, ginawa pong talinghaga ng Panginoon, binanggit na talinghaga po niya tungkol sa pananalangin. So napakahalaga ng pananalangin. At maaring nananalangin po tayo. So mainam po yan. Pero paano po ba tayo nananalangin? Ano po yung puso po natin pag tayo ay nananalangin? So dito po sa Lucas 18:9-14. So merong dalawang nanalangin. Sinabi, sabi po rito, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. So, yun po yung una. Ayan. So, wag po natin ituloy. So, yung pong Pariseo, yan, paano siya nanalangin? Yan. So, oo nga, nagpapasalamat sa Diyos. Yan, tama naman, magpasalamat po tayo sa Diyos. Pero ano yung sinasabi po niya? Na hindi siya tulad nung iba na magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya. So, di judge po niya. Hinuhusgahan po niya yung kapwa niya. At ang tingin nga po niya sa sarili ay siya yung matuwid o karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So ano pa po yung ibinida niya, yung pinagmalaki niya sa Diyos through prayer na siya po ay nag-aayuno. Yan. So bagamat yung pag-aayuno po per se, wala pong masama po doon. Nagbibigay
ng ikasampung bahagi. Yung tithes din po, wala pong masama po dyan. So, pero ano po yung mali? Na inaakala po nitong Pariseo na sa pamagitan ng mga gawa po na ito, he's righteous before the Lord. Yan. So, yun po yung una, nanalangin. Yung isa pa pong nanalangin, isa namang maniningil ng bubis. Yan, at yung tawag nga din po sa kanila, mga publikano. Yan. At sa mga tao po, so bakit publikano? So, ang tingin ng mga tao, pagka ikaw ay maniningil ng buwis, makasalanan ka, masama ka. Yan. At ano nga po sila, yung tinitiwalag sa mga sinagoga, hindi po sila accepted. Kasi yung maniningil ng buwis, pinaniningil po nila ng buwis ay yung mga Romano. Yan, kasi nga nasako po yung lugar po na ito ng mga Romano, yan, ay kaaway ng Israel, ng bayang Israel. Kaya ang tingin na rin nila doon sa mga maniningil ng buwis ay parang tingin po nila sa mga Romano, makasalanan. Yan, at yung iba naman po, yan, so, um, yumayaman, yan, dahil sinusobrahan yung sinisingil. Yan, na talaga namang may kasalanan din, nagagawang kasalanan. So, pero ano po yung kaibahan po nito, no? Nananalangin po na ito. So, lumapit siya sa Diyos through prayer. At ang totoo naman po, lahat naman tayo makasalanan. May nagawang kasalanan. Amen. So, itong lalaki po na ito, lumapit siya sa pamamagitan ng pananalangin. Yan. Pero paano po siya nanalangin? Sabi po natin, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So, ang laki po ng contrast. Yung kanina po, yung pariseo, proud na proud sa sarili siguro. Taas noo pa yan kung manalangin. Ito pong, yung maniningil ng buwis, yung tingin nga ng marami, makasalanan, hindi katanggap-tanggap, ay nandun na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. At talagang mula sa puso po niyan, nirecognize niya, hindi ako karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sabi, dinadagukan niya yung kanyang dibdib. So sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So nirecognize po ng maniningil ng buwis yung talagang tunay na katayuan niya sa harapan ng Diyos. Amen. So ang tanong po, sino po kaya sa dalawa pong ito yung pinakinggan ng Diyos yung kanilang panalangin? Yung sabi po ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi lang pala pinakinggan, sabi, matuwid, righteous, katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. So bakit naging katanggap-tanggap? He recognized he is poor, na siya ay dukhang-dukha, hindi karapat-dapat, isang makasalanan. Kaya nandun yung paglapit, yung paghingi ng tawad sa Panginoon. Amen. Yung repentance. Amen. Amen. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. So sa kabila ng ang daming accomplishment, kung resume yan, napakahaba ng resume ng Pariseo, ang dami niyang nagawa. Amen. Pero ang tingin sa sarili, mataas, ma, ah, matuwid dahil sa sariling gawa. Amen. Hindi dahil sa gawa ng Diyos. Amen. Sabi po ng Panginoon, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. So, iyon po yung turo ng Panginoon. Amen. So, paano po na sa ating pananalangin, tayo po ay pakikinggan ng Diyos. Amen. So, dapat po,
kung sino po talaga tayo. So without pretension. So tingnan po natin yung tunay po nating kalagayan. So yung mga pinakita nga po na accomplishment ng pareseyo, ng mga tuntunin halimbawa sa relihiyon, amen. So mga panlabas lang po yun. Amen. So maaring sa ibang tao nga po ang tingin ay katanggap-tanggap, ayan, kapuri-puri, ayan, o karespe-respeto. Pero kung ito po sa panlabas lang, hindi po yun sasapat. So alam po ng Panginoon kung ano talaga yung nasa puso ng tao. Amen. At yung pong, halimbawa, yung pagpapakumbaba, sa panloob po yan. Hindi po yan sa labas na gawain. Kasi meron doon tinatawag na false humility. Parang nagpapakababa nga. Pero ang purpose pala, para papurihan ng mga tao na para masabi na mabuti. Yan. So, pagka sinasabi mo, humble ako, ang totoo, hindi ka humble kasi pinagyayabang mo na humble ka o mapagkumbaba ka. Yung pagpapakumbaba po, ang Diyos po yung tunay na nakakaalam kung tayo po ba sincere na talaga pong nandun po yung pagkilala po natin sa Kanya, yung pagpapakumbaba po natin. At ano po sinabi ng Panginoon? Ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. So paano po yung pagpapakumbaba rin? Sabi po rin sa kanina yung sa Isaiah 66. Yan. So una po, nandun yung i-recognize po natin yung tunay po nating kalagayan na apart from Christ, we are nothing. Na tayo po ay naligtas dahil sa gawa ng Panginoon para sa atin, hindi po dahil sa sarili nating gawa. Kaya nga sabi sa ni Pablo, walang maipagmamalaki ang sino man. Pagpapakita rin po ng pagpapakumbaba na tayo po ay nagpapasako sa Diyos. So we recognize His authority. And He is not just a Savior. He is our King. He is our Lord, Panginoon. At pagka sino yung dapat masunod? Di po ba ang Panginoon? Amen. Hindi po tayo. Baka po sa pananalangin natin ang way po natin ng pananalangin, ang Diyos ang pinasusunod natin. Lord, gusto ko po nito. Lord, ibigay niyo na po sa akin ito. Gawin niyo po ito. Amen. So, hayaan din po natin na ang Panginoon mangusap sa atin. Yan. So, kung tayo po nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, nandun din po yung pagpapasako po natin sa kanyang mga salita. Amen. So, tunay po ba nating pinakikinggan yung salita ng Panginoon? At pag narinig po natin, ito po ba yung ating sinusunod? Yung sabi ng Panginoon, yung tunay na tupa, nakikilala yung kanyang tinig at sumusunod sa tinig ng mabuting pastol. So, kung ang Panginoon po, yung kinikilala po natin na mabuting pastol, dapat susunod po tayo. Yan. So, when we pray, pag lumalapit po tayo sa Panginoon, nandun po ba yung pagpapakumbaba natin sa harapan ng Diyos? So, when we listen to the Word of God, so nandun po ba yung pagpapahalaga po natin sa kanyang mga salita? Yung siniseryoso po ba natin yung pakikinig sa salita ng Diyos o parang wala na lang? Sabihin natin, napakinggan ko na yan, yung dati na yan. Kung ito po salita ng Diyos, buhay at kamatayan. Amen. So, ganyan po kahalaga yung salita ng Diyos. At saan po ba tayo nakatuon? So, doon lang po ba sa mga panlabas na tuntunin, yung mga bagay na nagagawa natin physically? Ang Panginoon po, ano yung tinitingnan? Kung ano po yung talagang nasa puso natin. So, kaya baka suriin din po natin, ano ba yung nagmamotivate po sa atin? Ito po ba ay bilang pagkilala sa Panginoon na i-recognize po natin yung ginawa ng Panginoon? Yung sacrifice, yung death ng Panginoon, yung pagpapakasakit sa krus.
Amen. Kaya tayo naligtas. Amen. Yung kapatawaran dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. So, yun po ba yung nare-recognize po natin? Amen. So, kung tayo po, yan, sabi, katulad nung Pariseo, sabi, nagmamataas, ibababa. Pero kung tayo po, tulad nung maniningil ng buwis, so talagang nandun, sabi niya, mabag po kayo sa akin, ako ay isang makasalanan. Nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Ang sabi po, ang nagpapakababa ay itataas. Mhm. So yung pong at sabi sa turo nga po ng Panginoon, yung puna po niya sa mga pariseo, tagapagturo ng kautusan, talagang nabulag sila doon sa ang inakala nila sa mga gawa nila kaya sila naging matuwid. Kaya nung dumating yung chance for salvation, yan, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang kilalanin si Jesus Christ. Sa kabila na ito yung kagandahang loob ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Hindi nila matanggap, hindi nila kinilala. Amen. So nabulag po sila spiritually dahil sa kanilang pagmamataas. Hindi ngayon nila nakita yung pagpawalang sala na kaloob ng Diyos. Amen. So tayo po, hayaan po natin na mangusap ang Panginoon sa atin. Amen. So ano man yung status mo, ano man yung katayuan mo ngayon sa buhay, sino ka man, you need Jesus Christ. Yung lahat ng bagay na yan na meron ka, lahat po yan lilipas, mawawala. Isa lang po yung mananatili. Amen. Ang Panginoon. Amen. At hinalintulad din po ng Panginoon yung talagang nung nagpapakababa sa harapan po ng Diyos, sabi ng Panginoon din sa Lucas pa rin po, yung mga susunod na verse po dito, ay tulad sa mga bata. Yung sabi, pinagpala ni Jesus yung mga bata. Yan. So, nung dinala po ng mga tao, yung mga bata kay Jesus Christ, ano po yung ginawa ng mga alagad? So, sinubukan na pigilan sila. Ngunit ano po yung sinabi ni Jesus Christ? Yan. Ang sinumang hindi tatanggap ng kaharian ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi makapapasok dito. Amen. So, ano po yung sa'yo na maging tulad sa mga bata? Ibig sabihin po, mag-isip bata tayo. Hindi po gano'n. Amen. So, yung pong mga bata, ayan, kung titignan nga po natin, nandun yung tiwala, halimbawa sa magulang. So, nandun yung buong pananampalataya sa magulang na kayang gawin ito ng magulang, ibigay ng magulang. Nandun yung buong tiwala ng mga bata. Amen. Bagamat yung mga magulang po dito sa lupa, ayan, so may limitation. So bagamat ibig na ah, laging yung ikabubuti para sa mga anak. Ayan. Pero yung ating pong Ama sa Langit, amen, mapangyayari yung lahat ng bagay. Amen. Kung tayo po ng mga bata tayo, nandun yung tiwala po natin sa magulang. Higit po dapat yung tiwala po natin sa Diyos. Amen. Na mapangyayari po yung lahat ng bagay at higit na nagmamalasakit sa atin. Amen? So yung mga bata po, kumakatawan sa pagtitiwala at pagpapakumbaba. Di ba? Pag sinabi, at huwag mo gagawin yan. So nakikinig doon sa magulang. Amen? So bagamat nandun din yung takot, pero nandun din yung respeto, nandun din yung pagkilala doon sa authority ng magulang. At sabi po ng Panginoon, dapat tayong tumulad sa mga bata kung ibig po natin na mapabilang sa kaharian ng langit. So yun po yung poor in spirit. So walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yan. Kasi di ba, pag bata, wala pang kayang gawin yan para sa sarili, ma-provide yung pangailangan niya. Ano yung kanina umasa yan? Sa magulang, di ba? Pag bata pa. Amen.
So lalo na pagka sanggol, yan, hindi pa kaya ng sanggol na pakainin, i-provide yung pangailangan po niya. So nandun yung ah, pag-asa sa magulang. At tayo rin po, amen, ano man yung edad natin. Amen. So lahat po tayo, dapat yung pag-asa po natin sa Panginoon. At so yung contrast naman po dito, meron din pong isang binata na mayaman na lumapit sa Panginoon na tinanong po niya si Jesus Christ ano yung kailangan niyang gawin para ano yung ano po yung mapabilang sa pinag-aarian ng Diyos. Parang ganun po yung mapunta sa langit yan, or to be righteous. Yan. So sabi niya, nagagawa niya na lahat nung sinasabi sa kautosan. Pero may challenge sa kanya si Jesus Christ. Pagbili mo yung lahat ng iyong ari-arian, pamahagi sa mga dukha, pagkatapos sumunod ka sa akin. Kaso po yung binata napaka yaman. Na kanino po yung pag-asa niya? Doon sa kayamanan. Hindi po niya nag-give up at hindi nakasunod sa Panginoon. So marami rin pong ang pag-asa, marami po ang mga tao ang pag-asa sa yaman, sa kung ano yung meron sila. Yung iba naman ang pag-asa sa kapwa-tao. Yung iba naman yung pag-asa na doon sa posisyon nila, sa status po nila. Pero ang totoo po, lahat po na yan lilipas. Lahat po yan mawawala. Amen. So kaya isa lang po dapat yung ibigay po natin yung buo po nating tiwala at pag-asa kay Jesus Christ. Amen. So yung binata po na yun, mayaman nga siya sa material. Napakayaman nga yung description ng Bible. Pero dukha naman sa harapan ng Diyos. Yan. At ano yung sinabi po ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Napakahirap para sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So yung pong wala pong masama kung ikaw ay mayaman. Pero kung yung pananampalataya mo, yung pag-asa mo, nakatuon lang doon sa yaman mo, parang iyan na yung kinikilala mong Diyos. Amen. Yan yung masama. Kaya sabi rin po sa salita ng Diyos, love of money is the root of all evil. Amen. At yung paghahangad na yumaman, iyan yung dudulot ng kapighatian sa marami. Amen. At yung pinaka mahalaga po dito yung sa puso ng tao. Ano ba? Yung sa pariseo nga po, dun sa nung nananalangin, yung maniningil ng buwis, yung binatang mayaman. Amen. So, ano yung nasa puso po nila? Nasaan yung tiwala po nila? Nasaan yung pag-asa po nila? Amen. So yung pariseo sa kanyang mga na-accomplish, mga tingin niya na nagawa niya na mabuti, so hindi kinalugdan ng Diyos. Yung binatang mayaman, nasa yung pag-asa niya, doon sa kayamanan niya. Hindi ngayon nakasunod kay Jesus Christ. Pero yung pong maniningil ng buwis, yung tingin sa sarili, yan, hindi karapat-dapat, yan, dahil makasalanan, yan po yung umuwi na matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. So, panghuli po, sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Amen. So yung pong kaligtasan, yan, hindi ito nakukuha. Yan. So gaano man po tayo magsumikap, you cannot get salvation.
So, paano ka maliligtas? You need to receive. Okay. So, ano po yung tatanggapin po natin? Receive Jesus Christ in your life. Sabi ng Panginoon, ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong silid. O ako'y pagbubuksan. Ako'y makakasalo niyo kumain. Receive the word of God. Sabi ng Panginoon, ako at ang aking salita ay iisa. Receive what Jesus did in the cross. Amen. Na kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinamang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So receive that. Tanggapin mo. Amen. So iyan po yung kagandahang loob ng Diyos sa iyo. At sabi po, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. So yung faith po is just our way to receive. Pero ang nangyari po yan by grace dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. Sabi dito, ito'y kaloob. Yung pag sinabing kaloob, mula sa Diyos. At paano po ba nagkakaloob ang Diyos? Dahil ba sa mga gawa? Dahil ba sa pagsisikap ng tao? Hindi po. Ayon sa pasya ng Diyos. Amen. Kagustuhan ng Diyos, ibig ng Diyos. At kaya po ginawa po yan ng Diyos dahil sa pag-ibig, yan, dahil sa malasakit po sa atin ng Panginoon. Hindi po dahil sa mga nagawa natin para sa Kanya. Dahil ang totoo, wala po pangailangan ng anuman ang Diyos. So hindi po ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang maipagmamalaki ang sinuman. So, balikan po natin. So, when we mean poor in spirit, so it doesn't necessarily mean material. Yan. So, hindi po yung sa pagiging dukha o mahirap yan, sa material. Amen. Kundi spiritual. Yan. That we are spiritually bankrupt. So, walang-wala. Yan. Hindi po tayo kabilang doon sa mapupunta sa langit. Amen. Ang destination nga natin, hell, kapahamakan. Amen. Paano po tayo naligtas? Dahil po sa ginawa ni Jesus Christ. Amen. And you should receive, yan, tanggapin mo. Yan yung inibig na kaparaan ng Diyos. Manampalataya ka sa sinugo niya. Amen. So by grace, we have been saved. Yan. At pag sinabi nga pong biyaya o habag, kagandahang loob ng Diyos o pabor ng Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa. Amen. So ito po dahil sa pasya ng Diyos, dahil sa ibig ng Diyos, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At sa pamamagitan po nung kagandahang loob po ng Diyos na ito, so doon po tayo ngayon pinagpala. Yung sabi nga, pinagpala yung ang mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. So, yun po yung totoong blessed. Yan. At napakarami po nito. Yan. So, abangan po natin sa susunod. Yan. Ipapaliwanag po sa atin how we are blessed. Amen. And it's all about grace. It's all about Jesus Christ. Yan. So, ito po ay regalo. Yan. Na kailangan po nating tanggapin at sa pamamagitan po nito. Yan. So, ano nga yung ibig sa atin ng Panginoon? Grace on top of grace. Abot-abot na kaloob. Kaya subaybayan po natin itong serye po. So, tukol po sa Beatitude. Tukol po ito sa pagpapala. Amen. Gusto po ba natin pagpalain? Amen. Napakarami pong gustong pagpapala na iparanas sa atin ang Diyos. So, pero dapat unawain po natin. Yan. So, yung way ng pagpapala ng Panginoon. Una, through His Word. Yan. So, malaman po natin ano yung mga pangako ng Diyos. Ano yung mga kaparaanan ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ito po yung key. Para ikaw ay pagpalain. Amen. So, panghuli po. Yan. So, um, sa buhay po natin, so sa araw-araw, i-recognize po natin yung ginawa ng Panginoon
para sa atin. Amen. At ito po yung patuloy na bumabago sa atin pong buhay. So para po tayo makalakad ng may katwiran, ng may kabanalan, still sa tulong po, sa biyaya, sa kagandahang loob ng Diyos. At kung nire-recognize po natin, ang Panginoon, nandun po yung pagkumbaba po natin when we pray. So we recognize is yung pong uh, pagiging Diyos ng Diyos. Amen. So minsan po, baka nakakaligtaan po natin yun. That we are praying to our Father in heaven. Yung may lalang ng lahat ng bagay. So, nandun pa po ba na nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan? So, minsan napapagkamali natin na ah, parang may dahilan na tayo para magmalaki. Minsan, yung mga anak ganun din, di ba? Pagka lumaki na, nagkatrabaho na, kumikita na, minsan natutong magmalaki, maging sa magulang. Huwag naman po mangyari, maging sa magulang dito sa lupa, lalong-lalo na sa ating pong Ama sa langit. Wala pong maipagmamalaki ang sinuman. Kung may tinatanggap po tayo, it's all about grace. It's all about Jesus. At kung nire-recognize po natin yung biyaya po na ito, nandun po yung joy, nandun po yung pasasalamat, yan yung pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos. At nandun din po yung ibinabahagi po natin. We share, di ba? Pagka maganda yung nababalitaan po natin, may magandang ah, tayong tinanggap. Yan. Di ba? Binabalita po natin, sineshare po natin. Amen. So lalo na po yung pinaka magandang regalo na tinanggap po natin sa Panginoon. Yung kaligtasan, yung buhay na hantong sa langit. Amen. So tayo po ay sama-sama ng mananalangin. Amen. So ang tinitingnan nga po ng Panginoon, yung puso po natin, siya po yung higit na nakakaalam kung tayo po ba ay nagpapakumbaba sa harapan po niya. So, kilalanin po natin, tanggapin po natin yung katotohanan. Wala po tayong magagawa hiwalay sa Panginoon. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Buo po nating isuko yung ating sarili sa Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa mensahe, Lord, na pinaabot niyo po sa amin sa araw po na ito. Ama, patuloy niyo pa pong ipaunawa yung mga bagay na aming napakinggan. So what it really mean to be poor in spirit. Yung, yung tunay na pinagpala na walang ibang inaasahan kundi ikaw. Ama, dalangin po namin na sa araw-araw, Panginoon, ito yung i-recognize po namin sa buhay po namin. Kung meron man po kaming nagagawa na meron man kaming tinatanggap, ito po ay dahil sa kagandahang loob niyo sa amin, Panginoon. Ito ay dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, Ama. At dalangin po namin na yung buhay po namin ay um, maging way din po, Panginoon, na maging pagpapala para sa iba, Panginoon. Dalangin po namin, maibahagi po namin itong joy na nagmumula sa inyo, yung the joy of our salvation, Panginoon. At kung kami man po, Ama, dumadating yung time na nagkakamali, Ama, salamat din po sa iyong pagtutuwid, sa pagpapaalala po sa amin, kung minsan nagiging mapagmataas na pala kami, na nakakalimutan na po namin yung ah, ginawa niyo, Panginoon, at ang nakikita na namin ay yung sarili po namin, Ama. Palalahanan niyo po kami, yung banal na espiritu niyo, i-convict po kami at ituwid, Panginoon. At sa halip, matuon po kami sa Panginoon, sa ginawa ni Jesus Christ. Salamat po, Ama. Ama, kayo po yung nakakaalam ng pangailangan ng bawat isa. Sa inyo na po namin sinusuko ang lahat ng ito. Um,
kayo po na makapangyayari ng lahat ng bagay. Alam po namin na wala pong mahirap sa inyo. Anumang karamdaman ay kaya niyo pong pagalingin, Panginoon. Kayo po nakakita ng mga struggle ng bawat isa. Ito man po ay struggle financially. Ito man po ay struggle spiritually, Panginoon, sa emosyon, sa isipan, sa kalooban. Ito, Ama, ay lahat ay sinusuko po namin sa inyo at nandun yung pagtitiwala po namin na ito ay tinugon niyo na, Panginoon. Pag-asa po namin na you already provided all our needs, Panginoon. Sa lahat po, Ama, pinagkapasalatin po namin ang mga nangasiwa po sa amin, mula sa aming pastor, Panginoon. Kayo po yung patuloy na mag-bless po sa Kanya, mag-ingat po sa Kanya. Kayo din po yung kanyang mamahal sa buhay, Panginoon. Kayo din po yung bawat manggagawa at bahagi ng community ng lingkod. At bilangin din po namin lahat ng naaabot ng live streaming na ito ay napagpala ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ay pinatuloy po nila kayo sa inyong tahanan at dalangin po namin manatili yung kapayapaan sa kanilang tahanan. Salamat po, Ama. Minsan pa, lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. God bless us all. At upang maipagpatuloy po ang ganitong mga gawain, inaanyayahan ko po ang bawat isa na suportahan po ang mga gawain ng ating community. Every Wednesday po ang ating midweek fellowship from 6 to 8 p.m. Ang ating pong youth fellowship every Saturday po from 5 to 6:30 p.m. And ang ating pong Sunday fellowship AM session from 9 to 11 a.m. And ang ating pong second session from 2 to 4 p.m. Sa lingkod, ang pastor natin, mahal natin. Ang community ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na kaya. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa and God bless us.